Wait. Na-experience na ba na pagdating mo sa boarding gate, wala ka nang maupuan kasi ang daming bags na nakaupo? Or nagmamadali ka pero sobrang bagal nung nasa harap mo. Or sobrang kalat or sobrang ingay ng katabi mo sa eroplano? In this video, i-discuss natin kung paano ba maging mas mindful, mas respectful, and mas considerate na biyahero. Hey Dirty Peter, we are Vince And Yosh, and welcome to the Poor Traveler channel. Kapag nagta-travel, maraming rules, maraming mga bawal, maraming mga illegal gawin. Pero meron ding mga ginagawa ang ilang travelers na hindi naman illegal. Pero medyo hindi nakakatuwa. Minsan, nakakaabala sa ibang pasahero. Minsan, pasaway talaga. The reality is, travel is a collective experience, lalo na ang paglipad o pagsakay sa eroplano. Unless private yung eroplano mo, you're sharing the flight with dozens or hundreds of other passengers. This is why flying etiquette is a thing. Pero minsan, lalo kapag first-time flyer, hindi pa talaga familiar sa mga galawan sa airport and sa eroplano. So in this video, i-share namin sa inyo ang ilang tips on how to be a mindful, respectful, and considerate passenger. Hopefully, makatulong sa inyo, and kung meron kayong kakilala na first time palang lilipad, ipapanood nyo na rin ito sa kanila. Tip number 1. Huwag nating paupuin ang mga bags natin kapag kitang-kita naman na maraming tao. Lalo kung may seniors or buntis sa paligid. It doesn't matter kung Prada yan, Goyard, or LV. Kalungin mo yan. Ilagay mo sa lap mo kasi ang upuan ay para sa tao. Yes, ulitin natin. Ang upuan ay para sa tao. Yung huling flight natin, puro seniors yung kasama natin. Mga kasama natin mga teenagers! Yung mga bagets! And yung mga priority seats lahat taken na. Ng mga seniors din naman, so okay lang. Pero nung naghahanap kami ng vacant seats sa loob, marami naman actually bakante, pero may mga bag na nakapatong. Ang mahirap kasi is, tayo kasi mga Pinoy, non-confrontational tayo. So hindi na lang tayo magsasalita. And gets ko rin yun. Malay mo, pinang-save lang pala yung bag. May kasama pala na nasa CR lang or bumibili lang ng pagkain. Pero babalik din. So, mas magandang yung kasama sa group ang magsabi kasi syempre sila may alam nung full picture. Hindi natin sinasabi na huwag ipatong sa upuan ng mga bags at all. Pwede naman. Kung wala namang masyadong tao. Oo, di ba? Bakit hindi? Kung walang tao. Edi go. Pero kung puno yung boarding gate, maraming nakatayo or nakaupo sa sahig, maging considerate naman tayo. Mag-observe tayo, di ba? Parang hindi lang tayo tutok sa mga sarili natin at yung bag na nakaupo. Yes, and be aware na lang din sa surroundings. Kasi kahit tayo, minsan guilty din tayo dito nang hindi sinasadya. Kasi dati, naalala ko may one time na nakatulog tayo habang naghihintay. Walang tao nung nakatulog tayo, nilagay natin yung bag sa upuan. Kasi wala namang ibang tao. Pero hindi natin namalayan habang tulog tayo. Ang dami ng tao sa paligid. Pero ang point dyan is, as soon as ma-realize mo na blockbuster na yung boarding gate, alisin mo na yung bag mo. And paupuin na yung iba. Yung huling trip nga natin na puro seniors yung kasama natin, kasi madaling araw yung flight. Ang daming nakahiga. Tapos, 4 seats yung ino-occupy. Oo, isang buong hilera. So, kawawa naman yung mga matatanda na hindi makaupo kasi ginawa nyo ng kama yung upuan. True. As much as possible, 1 seat lang talaga yung i-occupy natin. Pero before we continue, magpo-promote lang tayo. Gusto lang nating i-share na if meron kayong upcoming trips, you can get discounts on hotels, tours, and attractions. For hotels, book with Agoda for up to 5,800 pesos off. Malaki yan. Actually, 10% off yan, capped at $100. So at this time, yung conversion is around 5,800. Just visit thepoortraveler.net/agoda or use our promo code AGODATPP. All caps dapat. If gagamitin nyo yung Agoda app, i-enter nyo yung code na yan sa coupons tab. Tapos, di ba, mag-explore kayo, pipili kayo ng hotel. If nakapili na kayo, upon checkout, i-enter nyo ulit yung Agoda TPT para ma-apply yung discount. For tours, tickets, and activities naman, and kahit hotels din, you can get 5% off naman on Klook. Just visit thepoortraveler.net/Klook to automatically redeem the voucher or enter promo code ThePoorTravelerKlook. Marami pa tayong mga discount code sa iba't ibang travel websites.
Pero hindi mo kailangan i-memorize yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nakakompile yan lahat sa ating TPT master list. Just visit theporttraveler.net/masterlist. Andyan din yung mga travel requirements and hotel recommendations natin. Organized by destination. Okay, punta na tayo sa tip number 2. Wait for your turn to board. Huwag po tayong sumingit sa pila and huwag tayong pumila agad. Okay, sa mga nanonood sa atin na hindi pa nag-aeroplano, yung first time pa lang, kung meron kayong first time na trip, ang boarding process ay by batch. Hindi tayo sabay-sabay sasakay. Ang una nilang tatawagin ay yung mga priority. Ito yung mga seniors, pregnant women, PWDs, and yung business class passengers din kung meron. Tapos, tsaka nila tatawagin yung ibang mga pasahero. Madalas, by zone or by group yan. So, makikita nyo sa boarding pass natin, makikita yung zone or group number. Meron dong, makikita nyo sa screen nyo yung example. So, kapag tinawag nila na group 1 na yung magbo-board and group 4 ka pa lang, huwag ka munang pumila. Hayaan muna natin yung group 1 para mas organized. Madalas naman, may reason yung grouping system and it's for efficiency. Kung susundin natin yung process, mas mabilis tayong makakasakay lahat. May ibang airlines naman na by row ang pagtawag. Cathay Pacific. Ganyan. So, ang tatawagin nila, kunyari, row 15 to 25. So, hintayin mo na tawagin yung row mo. Yung tendency kasi ng mga tao usually ay as soon as lumapit yung agent sa mic or sa parang lectern, Oo. Matik yan. matik yan. Magtatayuan na agad lahat ng tao. Pipila agad. Tapos, kagulo na. May na-experience din tayo na kakaiba yung boarding process. Southwest Airlines sa US, walang assigned seat number. Talagang first come, first serve basis yung pag-upo. Parang boss sa atin. Pero by batch pa rin yun. Meron pa rin batch number or group number na ina-assign and yun yung sinusunod. Meron din tayong experience na may isang ate na pumila na siya agad tapos ayaw pa siyang i-process or papasukin ng agent. So, pinatabi muna siya. Tapos, tinawag na yung sumunod na group. Tapos, naunahan na natin siya eh. Tapos, habang nagmumukmuk siya doon eh, nagmumukmuk siya sa side kasi naunahan na daw siya. Kasi, group 4 ka. Group 2 pa lang yung tinatawag. Group 2 tayo. Tapos siya, parang mamaya pa. Huwag tayong masyadong excited kasi hindi ka naman iiwan ng eroplano basta't nasa pila ka pa. Sundin natin ang grouping system. Mas mapapadali ang buhay-buhay natin sa pag-board ng eroplano. And yung pinaka-naiinis ako, hindi actually yung sa pasahero, pero dun sa airlines, kasi minsan masyadong mabait. Kung halimbawa, meron ng pumila na maling group yung pinilahan, minsan pinapapasok pa rin nila, pinapalagpas nila. Hindi nila ina-enforce yung rules. Para saan pa yung rules kung hindi natin ipapatupad? So sana, dun sa mga airlines, kapag may pumila na mali yung group, wag natin silang papasukin. Nararanasan natin to sa ibang bansa. Talagang hindi pinapapasok eh. Like, please step on the side, ma'am. Parang ganong chururot na. Sana ganon din. Kasi dito sa Pilipinas, wala na, papapasukin pa rin. So wala nang point. Kaya lalo ring ginaganahan yung iba na hindi sundin yung batch number or grouping system. And isa pa pala, di ba may priority boarding for seniors, PWDs, and pregnant women? Usually, 1 companion lang ang allowed. Kung 10 kayo sa family and isa lang ang senior, paunahin nyo yung senior and 1 companion. Pero the rest of the group, wait for your turn. Huwag kayong sumama doon sa priority kasi laging nangyayari ito. Oo, lagi ito nangyayari. Parang sabihin nila, senior po. Tapos, ang dami nila. 10 sila. Isang buong angkan minsan. Oo. By the way, marami kaming mga ganitong videos pa na paparating na very useful for first-timers and kahit sa mga seasoned travelers na rin. So, please support this channel by subscribing. I-tap nyo lang ang subscribe button, ring the bell beside it, and turn on notifications para hindi mo mamiss ang ating mga future uploads. And if kailangan nyo ng travel tips, join the Poor Traveler Support Group on Facebook, kung saan ang mga tipiters around the world ay nag-uusap-usap and tumutulong sa isa't isa. If meron kayong travel question, i-post nyo lang dyan. Very helpful yung mga members dito, lalo na sa mga first-timers. Walang pilosopo. Bawal ang pilosopo.
just visit www.facebook.com/groups/thepoortraveler or search The Poor Traveler Support Group on FB. So, eto na. Let's go back to the list. Tip number 3, don't block the aisle. Ito, nag-a-apply ito both kapag nagbo-board tayo and kapag nagdi-disembark. Isa lang yung daan, guys. Well, usually, merong iba na dalawa yung aisle. So, wag nating harangan yung aisle. Kapag sumasakay, bilisan natin yung kilos, ilagay sa overhead bin yung carry-on bag, and umupo na. Huwag tayong umevent sa aisle. Don't take other passengers' seats din. Important yan. And kung group kayo and may plano kayong mag-switch ng seats ng kasama mo or hindi pa kayo makadecide kung sino sa inyo ang mag-window seat, sino ang mag-aisle seat, ganyan. Mamaya nyo na pag-diskusyonan yan. Sundin na lang muna natin yung seat number. Palagpasin nyo muna lahat. Tapos tsaka tayo magpalit pag medyo clear na yung aisle. Same with pababa ng eroplano. Guys, huwag kayong tumayo agad sa aisle pagkalapag. Please, please. It is unsafe. Most aircraft accidents happen hindi sa ere, kundi kapag landing and approach ng plane. And take off din. So, hindi porket nasa lupa na tayo, we're in the clear na. Hintayin na mag-off yung seatbelt sign. Even then, huwag munang tumayo. Minsan, for full-service airlines, inuuna nila yung mga may connecting flights na hinahabol. So, paunahin natin sila, wag muna tayong tumayo agad. O hintayin yung announcement ng PA, lalo na yung may mga connecting flights, i-announce naman nila yan. And even if you try na lumabas agad, masastuck ka lang din sa aisle. Maghihintay ka pa rin. Sa halip na maghintay ka comfortably sa upuan mo, nakatayo ka lang doon. Worse, dahil sumisikip sa aisle, you're making it harder for other passengers na makuha yung bags nila sa overhead bin. And minsan, pwede kang tamaan ng bag, lalo na kapag malaki yung bag, yung suitcase. Tapos, magagalit ka, ikaw yung nakaharang. Isipin nyo guys kung gaano kahirap kumuha ng bag kapag ka masikip. 'Di ba? Mahirap gumalaw. So, wag tayong tumayo dun sa aisle, please. Tip number 4, recline gently and wag nyong itulak yung seat in front of you. Kung nare-recline yung seat mo, may karapatan kang i-recline yun. Pero please do it gently kasi hindi mo alam kung anong nangyayari sa nasa likod mo. Pwedeng nagla-laptop pala siya. Pwede kasi yung ma-damage kung biglaan. Kung biglang gumanon. Kasi may mga napapanood tayong mga videos. Ako dati, na biglang nag-recline ng seat. Ayun, bali yung screen ng laptop. Or kumakain pala siya. Actually, pag mealtime, best practice is to keep your seat upright para mas may space yung nasa likod. So yes, be considerate sa nasa likod mo, pero be considerate din sa nasa harap mo. Huwag niyong tapikin, itulak, or sipain yung seat in front of you. And kung may kasama kayong bata or teenager, pagsabihan niyo sila kapag ginagawa nila yon. Or sabihan niyo na sila agad pag upo na, uy, wag mong gagalawin tong seat sa harap mo, wag may tutulak yan, wag mong sisipain. Nakakagigil yung ganyan. Pag nangyari sa inyo na yung nasa likod nyo, sinisipa yung seat nyo, nakakaabala talaga siya. Nangyari yan sa amin, sa akin in particular, every time nagsa-start pa lang ako makatulog, may sumisipa. Sinisipa nung nasa likod ko yung upuan. Galing Barcelona tayo nun eh. So long haul flight siya guys. Tapos hindi bata, teenager na. Tapos, una, sinabihan ko, tapos yung parent, very politely ko naman sinabihan, hi, please, wag don't kick kasi nagtatry ako matulog. Tapos, ganun pa rin, paulit-ulit. Umabot na sa point na kinailangan ko na magpatulong dun sa flight attendant. So, iyon, medyo, hindi nga rin siya masyadong tumigil no? Up to the very end, nakakainis talaga. Anyway, nasa usapang upuan na rin naman tayo. Tip number 5, follow the armrest rule. Ano ba tong armrest rule? Ano ba yan? Yan. Yung armrest kasi, yan daw yung battleground sa economy class. Kasi 'di ba, sa economy, may 3 seats, tapos may 4 na armrests. And marami sa mga seasoned na travelers nag-agree na yung middle seat, yung nakaupo sa middle seat, kanya dapat yung parehong armrest. Yung nasa window seat, kanya yung armrest next to the wall and yung actual wall. May masasandalan siya and may view. Oo, pwede siyang gumanyan. Diba? Pwede yung view yan. Yung aisle seat, may extra space or legroom. Yung nasa middle seat,
hawa-hawa. Oo. Imagine, if yung nasa window seat, kukunin pa niya yung magkabilang armrest niya, di ba? Ito yung window kunyari, tapos ito yung armrest niya. Tapos kung kukunin pa niya yung nasa kanan, tapos yung nasa aisle din, kukunin din niya yung parehong armrest niya. Kawawa yung nasa middle seat, nakaganon na siya. Hindi siya makakaganon, nakaganon siya, guys. So in the spirit of fairness, equality, and justice, yung middle seat, yung nandun, dapat nasa kanya yung karapatan dun sa dalawang armrest, magkabilaan niya. Pero hindi naman to batas, guys, eh. Yan lang yung parang etiquette nga lang. Pero ewan ko, feeling ko may iba na hindi mag-agree. Pero for me, yun yung tamang gawin talaga. Let the passenger in the middle seat get both the armrests. Tip number 6, mind your smell. Mga mi, naranasan nyo na bang sumakay sa aeroplano tapos grabe yung body odor nung katabi mo? Yung isang flight namin, yung katabi ko, grabe. Orlando to Sacramento yata na flight namin to. Tapos, tinataas ni kuya yung arms niya para mag-stretch. Yan. Hindi siya nakakatuwa, as in, nakakahilo siya. Pero yung pinakamalala natin na experience ay si ate girl, grabe talaga yon. Nasa pila pa lang kami nung boarding, naaamoy na namin kasi kasunod namin siya sa pila. Tapos nung sumakay na sa aeroplano, medyo natuwa kami na hindi namin siya katabi or alam mo yun, 3 rows pa siya ahead of us. Pero mga umabot talaga. Umabot yung amoy niya sa seat namin. Tapos yung mga katabi niya, nagpapalipat ng seat. Pati yung nasa likod niya, even yung dalawang row sa likod niya, nagpalipat din ng seat. Buti na lang, hindi full yung flight talaga. Yun, parang hindi niya alam na meron siyang ganung amoy eh. So, be conscious lang sa ganito. I-expect na natin na may mga amoy na kaakibat ang pag-travel. Oo, iba-ibang amoy kapag nagta-travel. Normal naman na mag-bad breath after a long flight. So, bring an oral kit or mouthwash. And if alam mong mabaho ang paa mo, huwag mo nang hubarin ang sapatos mo. And hindi lang baho iwasan din natin yung magpabango na sobrang lakas just in case na yung seatmate natin ay buntis or madaling mahilo sa certain smells. Yung kuya ko kasi at saka yung isa kong tita, ganyan eh. Yung mabilis siya mahilo, lalo na kapag nasa biyahe tapos merong pabango na malakas, nahihilo talaga sila, nasusuka sila. Ito naman, hindi naman to illegal, hindi mo kayo makukulong kung meron kayong malakas na pabango, alam niyo yun. Pero yun nga, yung lahat naman na sinasabi natin in this video is para mas maging considerate lang tayo sa ibang tao na kasabay natin sa biyahe. So, hinahinay lang sa pabango and yung medyo mild lang. Yun. Na-experience din namin ni Vin sa Japan to. Ako kasi guys, nagko-collect ako ng pabango. As in, mahilig ako sa scents. And meron akong dream na pabango na talagang pinag-ipunan ko. And finally, nabili ko siya sa Osaka. So, syempre, excited akong gamitin kasi dream fragrance ko yun. So, natuwa ako masyado. Talagang spray ako sa hotel. Tapos, nung pagbaba namin ni Vince sa elevator, yung mga kasama namin ng mga Hapon, nakaganon talaga sila. Tapos nakaganon sa may wall ng elevator. Kasi feeling namin, masyadong intense sa kanila yung pabango. So, medyo nahiya kami doon a little bit. Nahiya ako a little bit. So, it goes both ways. Both baho and bango, maging conscious tayo sa amoy natin. And alam ko kasi na maraming ganyang cases. Yung hindi kasi natin naamoy yung sarili natin kasi pwedeng we got used to our own scent, our own smell. Diyan papasok yung tayo, yung mga kasama, tayo yung magsabi sa mga kasama. Kunyari, parang meron tayong kasama na ang lala nung amoy, whether good or bad na amoy, sabihan na natin, mas okay na tayo yung magsabi kesa yung ibang tao pa. Kasi 'di ba, mali mo umaway pa, 'di ba? Mas okay na 'yon na sa atin manggaling. Yan na may opinion lang namin Hindi nyo kailangan mag-agree, pero since channel naman namin 'to, and nagbibigay kami ng opinion, ayan yung opinion namin. Tip number 7. Keep quiet. Ito, mabilis lang to kasi very straightforward naman. Huwag maingay kasi marami ang natutulog sa flight. Huwag masyadong malakas ang conversation. Lalo na kung ang pinag-uusapan nyo ay medyo nakakaba. Kasi naalala ko, nagkaroon ako ng katabi sa eroplano na yung gusto niyang topic ay yung mga like air crash investigation. Yung, alam mo yon, parang ako,
kinakabahan ako, pero basta ganun. And if nanonood kayo sa phone nyo or nakikinig kayo ng music, gumamit tayo ng earphones. Sa previous video namin, sinasabi namin na hindi kami gumagamit ng earphones kapag naghihintay ng boarding. Pero kapag nasa eroplano na mismo, mag-earphones na tayo. Oo. Ito kasing huling tip namin from Puerto Princesa, yung nasa harap namin, ang lakas ng volume ng phone niya. Nanonood siya ng videos. As in, sobrang, kinol ko na yung attention niya kasi kahit naka-earphones kami ni Yosh, naririnig pa rin namin sobrang lakas. Yun pa, so tayo rin, magdala rin tayo ng earplugs para hindi rin tayo, lalo na kung sensitive tayo sa ingay, di ba? Mabilis kayo magising, mag-earplugs tayo. Tip number 8. Be quick and clean in the lavatory. And wag tayong masyadong magtatagal sa loob kasi konti lang naman ang lavatory or CR on board, pero ilan ba yung passengers, di ba? Kunyari, sobrang ihing-ihina, tapos nakapila, tapos ang tagal niyang naghihintay sa pila kasi ang tagal mo sa loob. Tapos just when turn na niya, biglang nagka-turbulence. Tapos kailangan na bumalik ng lahat sa seat nila. Kawawa naman. Kawawa naman yun. Kunyari, pag may turbulence, mas safe kayo na nasa seat kayo kaysa nasa loob kayo ng CR. So, wag tayo masyadong matagal sa CR. Kung ano man yung ginagawa niyo sa loob ng CR, kung hindi yan importante, hindi yan essential, wag nyo nang gawin sa loob ng CR, di ba? Tsaka Yosh, wag tayong makalat lalo na sa CR. Usually naman, may basurahan sa loob ng CR. Itapon natin ng tama yung mga basura natin. And wag tayong messy as respect sa susunod na gagamit. And sa flight attendant na rin na maglilinis. Speaking of flight attendant, tip number 9, treat the crew with kindness. Flight attendants are trained professionals who are there to keep you safe and the journey smooth. Hindi mo sila utusan, hindi mo sila alila, hindi mo sila yaya. And being a passenger doesn't give you the right to disrespect them in any way. Let's treat them with kindness. Lalo pa na hindi naman madali ang trabaho nila. Huwag natin sila sungitan ng walang dahilan. Oo. Although may na-encounter tayo ng mga FAs na sungit nila, ang sungit nila sa atin. Na sila yung nanunong, sila yung masusungit sa mga pasahero. Oo, mayroon kami na-encounter na ganun. Na hindi naman namin sila inaano, pero ang sungit nila. Pero yes, most of the time, they're very, very patient. So, minsan alam mo yun, parang mag-thank you tayo, alam mo yun, let's be polite. And no inappropriate comments, please. Kasi di ba, ang dami sa mga FAs magaganda. Pogi. Oo. But them being good-looking doesn't give you the right to be inappropriate to someone. Yes, flight attendant man yan or passenger. Naka-experience din tayo na yung isang passenger, tayo ba yun or si Ella yata yung kasama ko nun? Or tayo rin yun, magkakasama tayo. Basta yung may group of guys na minomock nila yung FA habang nagsa-safety demo kasi nagagandahan sila. So, nagpapapansin. Alam mo yun, yung typical pasaway na lalaki na, alam niyo yun, wag tayong ganon. Nagtatrabaho yung mga FAs, wag natin silang guluhin. Wag natin silang bastusin. Oo. And yung pambabastos, hindi to matter of etiquette may batas against pambabastos. So, yun, illegal talaga. Kung gusto niyo makulong, gawin niyo. And pwede nila kayong i-kick out sa plane. Tapos pupunta kayo sa pinakamalapit na airport or babalik kayo sa airport kung saan kayo nang galing. Tapos huhulihin kayo. Lalo na sa US, di ba, maraming ganyan. Or kung hindi man babalik yung plane, pag land nyo sa destination, may naghihintay sa inyong police. Ganon. Ang fave ko na memory with flight attendants ay yung pa-Hong Kong tayo. Tapos lagi tayong dinadala ng food and snacks. Ako naman, yung sa isang long haul flight natin, hindi ko na maalala kung anong ruta, pero yung pinalipat tayo ng upuan, tapos nung una parang ayaw pa natin kasi parang bakit naman tayo papalipatin? Okay naman tayo. Yun pala, pinapalipat tayo dun sa row na wala tayong katabi. Tapos isang row tayo. So mas nakatulog tayo ng maayos kasi long haul yun eh. So mas nakahiga tayo. Oo, may perks din talaga kapag nice ka sa FA mo. Yes, and also, it's the right thing to do. Anyway, eto na. Let's say nakalapag na yung eroplano and kukunin mo na yung mga maleta mo. May one more tip pa tayo. Tip number 10. Stay behind the yellow line at the carousel. Sa carousel or dun sa may baggage claim area,
Kung napapansin nyo, merong mga signs or markers sa floor na ang sabi, Wait behind yellow line. And sadly, marami ang hindi sumusunod dyan. Lagpas talaga sa yellow line. Nagkukumpol. Pero explain natin, para saan ba yan, Yosh? Actually, ayoko na explain, ayoko na ulitin. Nagawa na natin to ng Reel and TikTok video dati. So, i-play na lang natin. Pasok! So, explain ko lang, para saan nga ba itong yellow markers na to? So, basically, andyan yan para magka-gap between the carousel and dun sa mga naghihintay na mga tao. Kasi una, for your own safety. Kapag nagpipick up tayo ng maleta, may tendency tayo to swing yung maleta pa side. Ganon. Lalo na if mabigat talaga yung bag. So, if wala yung gap na yan, pwede kang tamaan. Yung mga tao sa likod, pwedeng tamaan. Tapos, magagalit ka kapag nahagip ka, ikaw yung sumiksik dyan, bawal nga dyan. Second, before you pick up a bag, always check first if sa'yo talaga yung maleta na yon. Kasi most suitcases ay magkakamuka, di ba? Di ba gumagalaw nga yung carousel? If naghihintay tayo lahat and almost nakadikit tayo sa carousel, ang liit lang ng window of time para magawa yan yung pag-check and pagkuha. Kasi ang liit lang ng space mo. And kung lumagpas ng konti yung maleta mo, may space ka para habulin ng slight yung maleta kasi may area sa harap mo. Pero slight lang ha, iikot naman yan, so if lumagpas yung bag mo, hintayin mo na lang ulit, babalik naman siya. Lastly, once makuha mo na yung maleta, you can use the space para temporarily patungan ng bag na pinick up mo before you find your way through the crowd. Kasi kung wala yung space na yan, di ba, parang ang hirap talaga gumalaw. Wala kang mapatungan, kailangan mong buhatin kung ang daming tao dyan. Ayun! Marami pa kaming mga ganyang tips sa Instagram, TikTok, and Facebook. And kahit sa Threads, just follow @thepoortraveler, single L. So, ano pa ba yung mga tips na gusto nyong idagdag sa list na to? Malay nyo, makagawa tayo ng part 2. And may experience ba kayo na related sa mga na-mention namin? I-share nyo naman sa comment section below. And if nagustuhan nyo ang video na to, please like and subscribe. Use our promo codes and remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it!